O anak, tawagin mo na ang kuya mo, sabihin mo nandito na ako. Wala po si kuya. Ha? Nay, ngayon ko lang po ito sasabihin sa inyo. Hindi po pumapasok si kuya. Lagi na lang po siya naglalaro ng bilyar. Pumunta si Leia sa bilyaran at nakita si Ojik na pikon habang naglalaro ng bilyar kasama mga kaibigan niya. Habang naglalaro si Ojik, nakita niya ang kanyang ina sa may pintuan. Umuwi ng bahay. Alam mo ba maloloko sa sugal mo hanggang paglaki mo? Maloloko ka na dyan. Mapapabayaan mo yung buhay mo. Maloloko yung buhay mo. Huwag mo naman siyang sigawan. Hindi ikaw ang kausap ko. Ikaw din naman ginagawa mo ang gusto mo pero kami hindi pwede. Wala akong ginagawa masama. Akala mo lang wala, pero meron. Sinampal ni Leia si Ojik. Nagulat si Leia sa nagawa niya. Nagkatitigan sila ni Ojik at tumakbo si Ojik. Naawa si Leia at naisip niya ang kanyang ginawa. Pinuntahan si Ojik at niyakap. Huminto ito sa pagsusuntok sa sopa. Ojik, habang pinahihinto ito, nakatitig lamang si Maya sa mga nangyari. Pumasok si Leia sa kwarto ni Ojik. Nakaupo ito sa gilid ng kama, tahimik nakayuko. Si Leia ay may dalang pagkain. Ojik, kumain ka muna anak. Baka hindi ka pa natatanghalian. Hindi ako gutom, Nay. Alam kong galit ka pa sa akin, pero gusto kong mag-usap tayo. Nay, pasensya na po sa nasabi ko kanina. Hindi ko dapat sinagot ka ng ganun. Ako rin anak, pasensya na kung nasaktan kita. Nadala lang ako sa galit at takot. Natatakot lang ako mapariwara ka. Tulad ng ibang kabataan na lulong sa sugal. Hindihan ko po, Nay. Hindi ko na po ulitin. Mag-aaral na po ako ng mabuti. Salamat anak, hindi kita pinapagalitan dahil galit ako. Dahil mahal kita. Mahal din kita, Nay. Sorry po talaga. Pumasok si Maya, may ngiti sa labi. Aba, bati na kayo Akala ko magtatagal ang tampuhan nyo. Siyempre, walang tampuhang magtatagal sa mag-ina. Oo nga, Maya. Si Mama pa. Nagtawanan silang tatlo, nagyakap.